Hello, good morning sa inyo lahat mga brothers and sister. So, tayo ay magsimula na naman sa ating gawain, no? So, let's open Book of Santiago 3 verse 2. So, tayo ay mag-umpisa dito. Bago tayo magsimula, let's pray muna. Mike Ladies and Alpha. gentlemen, God is good all the time. Lord Jesus, I come before you just as I am. I am sorry for my sins. I repent of my sins. Please forgive me. In your name, I forgive all others for what they have done against me. I renounce Satan and the evil spirits and all of their works. I give you my entire self, Lord Jesus. I accept you as my Lord, God, and Savior. Heal me, change me, strengthen me in body, soul, and spirit. Ayun, start tayo magbasa ngayon. Santiago 3 verse 2. Ano ba sabi dito? Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. So ayun, insight natin. Ang mga gustong ipabot sa atin ni Santiago, dapat kailangan pigilan natin ang mga sarili natin. Kasi kapag hindi tayo magpigil sa mga ginagawa ng tao dito sa mundo, dahil ang mundo natin ay puno na ng kasamaan. So marami ng mga hinatak dito si Satan sa atin. So kaya ako ay nagsisibag din. So hindi ako mapakali hanggat hindi ako makapagbigay kaalaman sa lahat, no? So ang gagawin talaga natin, magiging ilaw tayo nila. Kasi pag lahat sa loob ng buong araw nila ay nasa tutok sila sa mga gawaing makamundong bagay, so kaya ito yung ginagawa ko, para pinapadaan ko sa cellphone, para pag sila man ang may cellphone, madumaan ito sa kanila ang mga salita ng Diyos, ay baka maliwanagan sila. So dito nga sabi, di ba, tayong lahat ay nagkakamali. So totoo nga naman, dahil dito tayo sa mundong mapanlin lang, no? Mapanlin lang ang mundo natin, kaya marami ditong mga makasalanan tao. So isa na rin ako noon dati, na walang ibang ginawa kundi gumawa ng kasalanan. Isa din ako dating kalaban ng Diyos. So nung tinanggap ko ang Diyos sa aking buhay, ay talagang napakabuti ng Diyos, no? At binago yun talaga ako. So ang dating mga kasama ko sa kainuman, at nagulat na lang kasi ano nangyari daw, bakit nagkaganito na ako. So sinabi pa nga sa akin, baka maputol yung sungay mo. Talaga pinaputol ko talaga. Walang imposible si Diyos. Kahit ikaw ay mamamatay tao, kahit sino ka man dito sa mundo ito, basta tinanggap mo na tagapagligtas ang Panginoong Diyos, na yung tagapagligtas na si Jesus Cristo na pagligtas. Kaya sabi niya nga sa John 3:15, sino mang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Sa John 3:16 naman, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, na kung sino man sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun ang aking pinangawawakan, para kahit papano ay iligtas ko rin ang aking sarili. So isa rin ako mapalad na napili ng Diyos na bigyan ng halaga ang aking buhay. So dahil ang buhay natin dito ay napakadali lang. Hindi natin alam ang bukas, hindi natin alam ang mamaya, hindi natin alam anong oras tayo mawawala dito sa mundo ito. Paano na lang kung hindi mo tinanggap ang Panginoong Diyos mo
sa buhay mo na iyong tagapagligtas. Paano na lang ang ating salvation, di ba? So ayun nga, kailangan natin magpigil sa mga makamundong bagay at sumunod tayo sa kautusan ng Diyos sa atin. Na kung anong gusto ng Diyos sa atin, kung ang ating Panginoong Diyos ay isang banal, dapat tayo ay magpakabanal, no? So dahil anak tayo ng Diyos, so dapat sundin natin. Yan yung tinatawag na kung ano ang ama, kung ano ang magulang, dapat ganun din ang mga anak, no? Dahil anak tayo. So ang ating Panginoong Diyos ay Espiritu. So kailangan by spiritual ibigay natin ito sa Diyos, no? Kung anong gusto ng Diyos, kung pwede lang na magiging alagad niya tayo dito sa sanlibutan, katulad na ginagawa namin. So ito, ibigay ko talaga ang buhay ko sa Panginoong Diyos. Kasi gumaganda ang buhay mo talaga sa Kanya. Kasi walang imposible sa Kanya. Ang hinihiling natin sa buhay ay binibigay ng Diyos kung ito ay talagang deserve na natin. So ang ating mga panalangin ay nabibigay ng Diyos kung tayo ba talaga ay may faith sa Kanya, no? May pananampalataya para kahit papano ang ating mga buhay ay hindi tayo maligaw dito sa mundong ito. Kasi ang mundong ito ay mapandin ng makasalanan, lahat na nandito na. So kailangan natin na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Kaya yan na ang masabi ko. Kaya ang kasabihan, kapag kasama mo ang Diyos, ay buhay. Bye for now.